والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Lahat ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanyang suko, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Binabati namin ang ating mga kapatid na narito sa hapong ito sa isang pinagpalang pagtitipon ng kaalaman. Hadara, ang ganitong mga pagdalo ay kabilang sa mga palatandaan ng kabutihan, gaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nais ni Allah ng kabutihan ay bibigyan niya ng pangunawa sa kanyang relihiyon. Tayo nagtipong ngayong hapon hindi para lamang sa aliw o libangan, kundi upang alalahanin si Allah Azza wa Jal. Makinabang sa mga salita ng mga taong pinagkalooban ng kaalaman at upang tumaas ang ating iman. Ang mga ganitong pagtitipon ay lugar kung saan bumababa ang mga anghel, bumabalot ang awa, at binabanggit tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa piling ng kanyang mga malapit sa kanya. At upang simulan ang ating pagtitipon sa biyaya at basbas ng Quran, narito po ang ating isa sa ating mga kapatid para magbigay ng tilawa. Uh, uh, sa Idali Batalyon, nandito po kayo. Si Hafid Basa Tarosan. O kayo na lang po, ya Amir. فليتفضل مشكورا مشكورا. Ay, di ako ba kaya? Teka. Kasi ako na lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سبحانك ربي. So, Alhamdulillah, pinapasalamat natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ngayong hapon ito ay kasama natin ating kagalang-galang na Sheikh Ismail Dimautang Jr. Naway pangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kilalang ating Sheikh sa kanyang pagsisikap sa pagtuturo ng Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga salaf na na ito. Ang kanyang may paksa ay mga pagpapawalang bisa ng Islam, ika-4 na yugto. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala maging kapakipakinabang ito para sa ating lahat. Kaya nang hindi na po tayo magpatupik-tupik pa, hinihiling natin sa ating kagalang-galang na Sheikh na simulan ang kanyang lektura
Nawa'y gantimpalaan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bigyan tayo lahat ng tagumpay. Kaya Sheikhuna, falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung nakaraan ay natapos nating talakayin ang patungkol sa una at pangalawang nawaqidul Islam. Ang una at pangalawang nawaqidu al-Islam. Ang una, nabanggit natin, asyirku fi ibadatillah. Ang pangalawa, nalakay rin natin, ang man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. So before tayo dumako sa pangatlong nakid min nawaqid al-Islam, nais kong magtanong kung meron sa inyo yung nakamemorize ng pangalawang nakid min nawaqid al-Islam. Meron ba? Meron ba nakamemorize ng Arabic ng nakid min nawaqid al-Islam al-thani? نعم عبد الحكيم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك عبد الحكيم. من أيضا sino pa? Sino pa ang nakamemorize ng الناقد الثاني? Si Abdul Hakim lang? جميلة. تفضلي جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. أنا مبارك. Sino pa po ba? Maliban kay Jamil at sa kay Abdul Hakim. Jamila, nasaan ka? Nasa Pilipinas ka o nasa Saudi Arabia? Pinas. Tayo. Meron ka bang mutun? Meron ka bang libro na ganito? Yung tinatawag na mutun ilmiya. Jazakallahu khairan. Tayo, inshallah ta'ala, yung mga masisipag ng mga students natin, bi'idhnillah, sikapin natin na mapadalhan natin sila ng books, bi'idhnillah. Ng mutun ilmiya, sikapin natin na mapadalhan sila ng mutun ilmiya. Na. Tayo, sino pa po ang si Jamila Fornan. Tayo, sino pa ang nais na mag-recite ng pangalawang nakid min nawaqid al-Islam? Sila lang dalawa? Tayyib, maliban sa pag-recite ng wikang Arabic, sino sa inyo yung kaya niyang i-summarize na yung pangalawang nakid min nawaqid al-Islam? So explain niya sa Tagalog, ano yung pangalawang nakakasira ng pagka-Muslim ng tao?
So explain niya sa Tagalog kahit na isang sentence, dalawang sentence, magbigay ng example. Aywa, sino sa inyo? Bismillah. Aywa. Wala kayong natandaan na ayla ikhwa? Wala akhwat? Sa pangalawang naqid min nawaqid al-Islam, man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'an. Sino sa inyo ang ibuod niya yung dars الناقد الثاني من نواقض الإسلام. Yung pangalawa, maliban kay Jamila, before sa kanya. Maliban kay Jamila, sino pa? Ano lang yung naintindihan mo? Ano yung naintindihan mo sa pangalawang nakakasira ng pagka-Muslim ng isang tao? Ano yung naintindihan mo? Ano yung halimbawa? Yalla. Naam, ya Crisanta, Tanael, Crisanta. Meron ka Crisanta nung nakaraan? Assalamualaikum po, Ustad. Wa Lalim po alaikum as salam. Po. Yung po bang sa sa Sheikh Akbar po o sa Sheikh Asgar po? Yung pangalawang yung pangalawang nakakasira ng pagka-Muslim. Yung tinalakay natin last Wednesday. Ano po ba yun? Kahit na ano lang, buod niya lang, yung summary lang. Ano yung pangalawang bagay na nakakasira ng pagka-Muslim? Ewa? Yung po Ariya? Po? Ariya Yung patungkol po, sa Ariya, patungkol sa Shirk Akbar. I think nakuha natin yun sa unang Naqid min Nawaqid al-Islam. Yung pangalawa po, yung last week. Yung gumawa ka ng alin? yung pong Yung naintindihan po ba? Aywa, yan. Kung gumawa ka ng tagapamagitan na tandaan mo yung Crisanta, yung patungkol sa paggawa ng tagapamagitan ng tao at saka ng Allah. Okay lang. Okay lang. Review na lang. Allah yabarik fiik. Crisanta. Elvira, saan si Elvira? Si Elvira? Saan si Fatum Angel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatum, Fatima. Fatima ito? Fatima po, Fatima. Ay, Fatima. Ustad, sino ang gumawa ng tagapamagitan sa pamagitan niya at ang Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay nananalangin sa kanila at humihingi ng syafa'a at umaasa sa kanila na at nagdudua sa kanila ay naging kafir po, Ustad. Jazakillahu khairan. Anong halimbawa, Fatima? Pwede ka bang magbigay sa atin ng picture, situation na ang isang tao gumagawa siya ng tagapamagitan niya sa kanyang sarili at sa Allah subhanahu wa ta'ala? Halimbawa po, Ustad, yung nagdudua ka maliban sa alam, nagdudua ka sa mga Diyos-Diyosan. Nagdudua ka sa mga Diyos-Diyosan. Opo, So hinihingi mo sa kanila, sinasabi mo sa kanila na iparating nila sa Allah. Opo, Na ikaw ay gagaling, etc. Jazakillahu khairan, Fatima. Allah barik fiik, mashallah. So yun yung pangalawang Naqid min Nawaqid al-Islam, ang gumawa ka ng tagapamagitan sa iyo at sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagitan mo at sa
Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan naghihingi ka sa kanila, magdua ka sa kanila, na iparating nila yung pangangailangan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kufron. Ito ay kufr. Ang tao ay lalabas sa Islam. Na, naam, naam Naila. Meron kang ibang example, Naila? Naila? Sino pa? Bigyan ng example. Saan si Helen? Sister Helen, meron? Can't talk daw. Si Naila. Type. Anong problema? Saan si Sis Helen? Ayo, Abdul Hakim. Fadal Abdul Hakim. Sheikh, kasama po sa mga example nila is yung ginagawa po ng mga Sufi Kuburi, yung nagdudua sila sa mga aulia na patay na po, Sheikh. Sahih. Yung mga nagdudua sila saan? Sa mga Sa mga aulia. So, humingi sila doon sa mga aulia, yung mga patay na doon sa mga libingan. So, humingi sila sa kanila. So, yun din ay kabilang sa kufran. Ahsantum jami'an. Allah yabarik fikum ma'il ikhwa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang an-naqidu ath-thalithu, ang pangatlong nakakasira ng pagka-Muslim ng isang tao. Sinabi ng may akda rahimahullah ta'ala, ath-thalithu man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Kanyang sinabi, man lam yukaffir al-mushrikin, sino man ang hindi niya itakfir ang mga mushrikin. Ano ibig sabihin ng takfir? Sino man ang hindi niya paniwalaang sila ay kafir. Nakuha po ninyo? Man lam yukaffir al-mushrikin, sino man hindi niya paniwalaang kafir ang mga mushrikin, aw shakka fi kufrihim, o siya ay mag-alinlangan na sila ay kafir, aw sahhaha madhhabahum, o kanyang sabihing tama ang kanilang pananampalataya, kafara ijma'an, siya ay isang kafir ayon sa napagkaisahan ng mga ulama. So ulitin po natin, ang pangatlong naqid min nawaqid al-Islam, man lam yukaffir al-mushrikin, sino man hindi niya itakfir ang mga mushrikin, hindi niya paniwalaang sila ay mga kafir, aw shakka fi kufrihim, o siya ay magkaroon ng alinlangan na sila ay kafir, aw sahhaha madhhabahum, o kanyang sabihing tama ang kanilang paniniwala, kafara ijma'an, ang tao na ito ay naging kafir or kafir ayon sa napagkaisahan ng mga ulama. So ito ang pangatlong nakakasira ng pagka-Muslim ng isang tao, ayyuhal ikhwa. So ang pagtakfir sa mga mushrikin ay kabilang sa akidah natin ng mga Muslim. Sino mang sinabi ng Allah Ta'ala na sila ay kafir, sila ay mushrik, sino mang sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay kafir, sila ay mushrik, kinakailangan paniwalaan natin ito. Kinakailangan din natin silang itakfir. Kinakailangan din nating paniwalaan na sila ay mga kafir, sila ay mga mushrik. Dahil ito ay binanggit ng Allah at binanggit ng kanyang sugo. Katulad halimbawa ng mga taong sumasamba liban sa Allah subhanahu wa ta'ala.
mga taong humihingi at nagdudua maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay kinufur ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinakfir sila ng Allah ta'ala sa kanyang kitab, sa kanyang Quran. Dahil doon, nararapat din tayo ng mga Muslim ay paniwalaan din natin kafir sila. Paniwalaan din natin kafir sila. Huwag nating sabihin na yung mga tao na yun ay hindi kafir. Yung mga tao na yan ay mga Muslim din katulad natin, kaso lang iba yung paraan nila. So ito ay dahilan na ikaw mismo na hindi naniniwala na sila ay kafir, ikaw mismo ay magiging kafir, waliyadu billah. Katulad din halimbawa ng mga Nasara o mga Kristiyano at ng mga Yahud. Sila ay tinakfir ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah ta'ala na sila ay kafir. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Tunay, sabi ng Allah Ta'ala, na kafir, hindi mananampalataya, ang silang mga taong nagsasabi na ang Allah at si Jesus ay isa lang. So sinabi ng Allah Ta'ala, sila ay kafir. Ganun din sinabi ng Allah Ta'ala, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Tunay na kafir, tunay na walang pananampalataya ang mga taong nagsasabi na ang Allah o ang Panginoon ay isa sa tatlo. Yung mga nagsasabi na ang Panginoon ay tatlo. So sabi ng Allah Ta'ala, sila ay kafir. So kinakailangan tayo, ikaw, isang Muslim, paniwalaan mo rin na sila ay kafir. Hindi porket mga kapitbahay mo sila, hindi porket family mo sila, magulang mo sila, mahihirapan tayo magsabi na mga tao na ito ay kafir. O sabihin natin, dahil malapit sila sa atin, ang mga tao na ito ay katulad din natin ng mga mananampalataya dahil sila ay naniniwala kay Jesus, tayo naman ay naniniwala sa Allah, maaring iba lang yung tawag sa pangalan sa tawag nila sa kanilang Panginoon, iba rin yung tawag natin sa ating Panginoon. Dahil gusto lamang natin na hindi tayo magkaroon ng samaan ng loob. So ito ay kufur. Ang tao na ito ay magiging kafir dahil sa hindi niya pinapaniwalaan na sila ay kafir. Walang masama ang pakikitungo sa kanila na mabuti, which is matatalakay rin natin. Pero kinakailangan na paniwalaan mo na ang mga tao na ito ay mga walang pananampalataya sa Allah Ta'ala. Dahil merong mga tao, subhanallah, dahil sa malapit sila sa mga walang pananampalataya, katulad din ng marami sa atin ang merong mga family members na hindi pa mga Muslim, katulad ko, katulad din ng iba sa inyo, na mayroong mga family members na hindi mga Muslim, mga Kristiyano, na. So, hindi maaari sa iyo na sabihin mo na sila ay mananampalataya rin katulad mo, na sabihin mo na ang kanilang pananampalataya ay tama din katulad mo. Dahil lang sila ay malapit sa iyo, dahil lang sila ay family mo. Kinakailangan mong paniwalaan na ang kanilang paniniwala ay mali. Kinakailangan mong paniwalaan na sila ay mga kuffar dahil sila ay tinakfir ng Allah subhanahu wa ta'ala. Although, hindi ipinagbabawal sa iyo na makitungo ka ng mabuti sa kanila. Makitungo ka ng maayos sa kanila. Bagkus inutos sa atin na makitungo tayo ng maayos sa kanila. Pero ganun pa man, kinakailangan mong paniwalaan na sila ay mga kuffar. Sila ay mga walang pananampalataya. Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala
ang nagtakfir sa kanila. Dahil dito merong mga tao na kapag sabihin mo ang mga Kristiyano ay mga kafir, sasabihin nila, Ustad, huwag mo namang sabihin kafir. Sabihin mo lang na Kristiyano dahil parang pag kafir parang masakit. La, yun yung totoo. Sila ay mga kafir. Sila ay walang pananampalataya. Hindi sila mananampalataya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi na sila ay hindi mananampalataya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabing laqad kafara alladhi na qalu inna Allah thalithu thalatha. Ito ay pagkatapos na ipadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga patunay, mga palatandaan, mga ebidensya sa pagiging totoo ng Islam, pagiging totoo ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay sila ay nanatili sa kanilang reliyon, nanatili sa kanilang pananampalataya, katotohanan na sila ay kabilang sa mga kufar. Kahit pa na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala sa kanila ng mga aklat. Ang Allah ta'ala nagpadala ng aklat sa mga sa angkan ni Israel ng napakaraming sa pamagitan ng napakaraming mga propeta. Nagpadala sa kanila ang Allah ta'ala ng mga propeta. Nagpadala sa kanila ang Allah ta'ala ng mga aklat katulad halimbawa ng Torah. Ganoon din halimbawa ng Injil. Pero sa pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng mga ahkam ng mga nauna ay mansukha. Ibig sabihin ang batas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang masusunod. Sino mang hindi manampalataya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ipinarating, kahit pa siya ay naniniwala sa mga naunang propeta, kay Jesus, kay Musa alayhi salam, at iba pa, pero hindi siya naniniwala sa uling propeta, katotohanan na siya ay kafir. Katotohanan na siya ay kafir. Pangalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinahayag niya kay Isa alayhi salam, kay Jesus, na sabihin sa mga tao na merong darating na huling propeta pagkatapos niya. At siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo sila, ang mga Yahud, ay alam nila na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay darating. Alam nila na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay darating. Dahil ito ay nakasaad sa kanilang mga aklat. Meron sa kanilang mga aklat. Pero nang nalaman nila, na pag-alaman nila na ang huling propeta ay hindi nila kalahi, hindi kabilang sa angkan ni Israel, sila ay tumalikod, sila ay hindi nanampalataya, sila ay nagmataas. Dahil dito sila pa rin ay mga kafir, sila ay mga walang pananampalataya. Kung tunay silang mananampalataya, kung tunay silang naniniwala sa mga naunang mga propeta, ay dapat nilang paniwalaan ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ibinalita sa kanila ng kanilang mga propeta ang pagdating ng huling sugo. Merong mga tao na kapag sila ay daawahan mo, i-explain mo sa kanila ang Islam, explain mo sa kanila ang Tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil sa kanyang kibr, kanyang pagmamataas, or dahil sa kanyang pride, ayaw niyang tanggapin yung katotohanan, after niyang malaman na si Jesus ay hindi karapat-dapat sambahin, kundi isang propeta lang, isang sugo lamang, meron sa kanila, sasabihin nila, ang sinasamba ko ay yung Diyos. Nag-iisang Diyos lang. Naniniwala ako sa Diyos, sabi niya. Sumasamba ko sa Diyos. Pero ako ay isang Kristiyano, ako ay isang Yahud, sabihin niya sa'yo. Pero sinasamba ko ang Panginoon, nag-iisa, yung nasa itaas, yung nagpadala kay Jesus. Pero sabi niya, ayaw ko mag-Muslim. Hindi ako mag-Muslim. Pero pinapaniwalaan ko, sabi niya, yung Panginoon na lumikha sa atin. So, ang tao na ito, kahit na sabihin niya naniniwala siya sa nag-isang Panginoon na nasa itaas, siya pa rin ay kafir. Siya pa rin ay kafir. Bakit? Dahil hindi siya naniwala
sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala sa nag-iisang Panginoon na siyang tagapaglikha, kinakailangan mong paniwalaan ang kanyang ipinadala, lahat ng kanyang ipinadala. Lalong-lalo na ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at paniwalaan mo ang huling aklat na kanyang ipinadala, ang Quran Karim, kung totoo ka sa iyong sinasabi. So merong mga tao dahil sa ganun yung sinasabi nila, sasabihin ng iba na malapit sa kanila, sabi na, hindi ito kafir. Bakos siya ay mananampalataya, kaso lang iba yung paraan niya. Magkaiba sa paraan natin ng mga Muslim. Kinakailangan mong itakfir yung tao na yun. Kinakailangan mong paniwalaan ng tao na yun ay kafir pa rin. Dahil hindi siya naniniwala na sa ipinadala na or ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino mang tao, kahit pa na siya ay nananampalataya sa mga naon ng propeta, ngunit hindi siya naniwala at pumasok sa reliyon na ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya ay kafir pa rin. Siya ay kafir pa rin. So kinakailangan, una, itakfir natin ang mga musyrikin. Itakfir natin ang sino mang binanggit ng Allah at ng kanyang sugo na sila ay mga kafir. Pangalawa, yung mga taong nag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga tao na ito. So yun pa rin ay kufron. Hindi ka pwedeng mag-alinlangan. Sabihin mo, katotohanan, nag-aalinlangan ako na baka mananampalataya rin sila. So, kumbaga nahihirapan kang sabihin or masakit sa iyo na sabihin mo mga kafir sila dahil nag-aalinlangan ka na baka sila ay mga mananampalataya rin. Kinakailangan mong maniwala ng buo na sino mang tinakfir ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo, sila ay mga kufar. Sila ay mga kufar. Huwag kang mag-alinlangan dahil ito ay ibinalita sa iyo ng iyong Panginoong Allah at ng kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay akida, ito ay paniniwala. Dahil kapag ikaw ay nag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga tao na ito, na hindi na nanampalataya sa Allah, hindi na nanampalataya sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin may alinlangan ka sa iyong paniniwala. Kung tama ba yung paniniwala mo o hindi. Dahil nag-aalinlangan ka sa kanila kung nasa tama ba sila or nasa mali. Naintindihan po ninyo? Dahil kapag ang mga tao na ito, sinasabi mo na sila ay nasa tama, ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay mali. Kung gano'n. Dahil ang pananampalataya mo, ang Islam na ipinarating ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya na ang mga tao na ito ay mga kufar. Dahil dito ay hindi pwede sa isang Muslim na magkaroon siya ng alinlangan na ang mga taong tinakfir ng Allah at ng kanyang sugo ay mga kufar. Sila ay mga kufar. Kinakailangan mong buo sa iyong kalooban na sila ay mga kufar. Ganun din, al-ikhwa, yung mga taong nagsasabi na tama yung kanilang pananampalataya at ipinagtatanggol sila. So meron sa mga nagangalang mga Muslim ang ipinagtatanggol yung mga taong walang pananampalataya. Yung mga Nasara, yung mga Kristiyano at mga Hudyo, yung mga musyrikin, yung mga ubadul kubur, yung mga sumasamba sa mga libingan, ipinagtatanggol nila sila. Sinasabi nilang tama naman yung kanilang pananampalataya. Aw sahhaha madhhabahum, kanilang kinokorek, sinasabing tama yung kanilang pananampalataya. Katotohanan na ang tao na ito na nagsasabi na ang pananampalataya ng mga kufar na yun ay tama, katotohanan na siya ay kafir din. Subhanallah. So napakadelikado, ayun ako. Napakadelikado. Bakit? Dahil, katulad din na nabanggit natin kanina, ang Islam ay nagsabi
na ang mga tao na ito ay nasa mali. Sila ay nasa kaligawan. Sila ay nasa kaligawan. After that, ikaw ay magsasabi na tama ang kanilang pananampalataya. Or sabihin mo, kinakailangan magkaisa yung mga iba't ibang reliyon. Merong mga tao na gano'n yung kanilang adhikain. Nais nilang pag-isahin yung mga reliyon. Sabi nila, tinatawag nilang wahdatul adyan. Yung Kristiyano, yung Yahud at mga Muslim. Sabi nila, kailangan natin itong pagkaisahin. Sinasabi nila tama ang mga pananampalataya nila. Dahil parehong meron silang mga aklat, parehong meron silang mga propeta. Ang mga Hudyo, ang kanilang propeta ay si Moses. At ipinadala sa kanilang aklat na Torah. Si Jesus ay pinapaniwala ng mga Kristiyano bilang kanilang propeta. At ipinadala sa kanya ang Injil, ang Gospel. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta ng mga Muslim, ipinadala sa kanya ang Quran. Sabi nila, pareho lang ang lahat ng ito. Ang mga reliyon na ito ay magkakapareho lang. Pareho silang mga mananampalataya. So, sino mang tao ang magsasabi nito? Sino mang taong naghihikayat sa mga tao na paniwalaan ito, ang adhikain na ito na pagkaisahin yung mga reliyon, katotohanan siya ay kafir. Katotohanan na siya ay kafir. Hindi ibig sabihin al-ikhwa na hindi maaring pagkaisahin yung mga reliyon na ito. Hindi ibig sabihin na kailangan magkagulo. Hindi yun ang kahulugan ng sinabi ko. Hindi pinagbawal sa atin ang makitungo tayo ng maayos sa kanila. Makisalamuha tayo sa kanila. Pero ang ipinagbabawal sa atin ay yung sabihin natin na pag-isahin natin yung mga reliyon na ito, sabihin natin na pareho-pareho silang pananampalataya. Pareho-pareho silang mga taong mananampalataya dahil pareho-pareho silang mga propeta. Katulad ng sinasabi ng iba. So ito ay kufron. Ito ay kufron. Lakum dinukum waliyadin. Ang reliyon ninyo ay sa inyo, ang reliyon ko ay sa akin. So, hindi maaari sa isang Muslim na hindi niya itakfir ang mga musyrikin. Hindi maaari sa kanya na siya ay mag-alinlangan sa pagiging kafir nila. Hindi maaari sa kanya na kanyang sabihin na tama sila or tama ang kanilang pananampalataya. Dahil kapag gawin niya ang tatlong bagay na ito na nabanggit natin, katotohanan na siya ay kafir din katulad nila. Siya rin ay kafir din katulad nila. At ang hukom na ito ay ikhwa, ang hukom na ito ay pinagkaisahan ng lahat ng mga ulama. Kaya sinabi ng may akda rahimahullah, kafara ijma'an. Ibig sabihin ng ijma' ay nagkaisa dito yung mga scholar. Merong ibang mga ahkam ay ikhwa na merong kinalaman sa pagtakfir sa mga kuffar. Pagtakfir sa mga kuffar. Una, sinabi ng mga ulama, kinakailangan na kamuhian yung mga taong walang pananampalataya sa iyong puso. Kinakailangan ay kamuhian mo sila sa iyong puso. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Allah Ta'ala. At hindi mo sila maaring magiging kakampi laban sa mga muslimin, which is matatalakay rin natin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. O kayong mga mananampalataya, sabi ng Allah Ta'ala, huwag niyong gawing ang aking mga kaaway at mga kaaway ninyo na mga awliya, na mga protektor, na mga kakampi, na kung saan ay minamahal ninyo sila. Samantalang sila ay mga walang pananampalataya. Sila ay nagkufur sa kung ano mang ipinarating na katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din si Ibrahim alayhi salam. Sinabi ng Allah Ta'ala patungkol sa kanya, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. So si Ibrahim alayhis salam at kanyang mga kasamahan sa mga taong sumunod sa kanya ay sinabi nila sa kanilang kaum, sa kanilang mamayan, kami ay mga buraa, kami ay bari sa inyo. Ibig sabihin, kami ay walang kinalaman sa inyo. Kami ay hindi nyo kakampi. Kami ay hindi ninyo kakampi. Hindi tayo magkasama. At ganoon din sa mga sinasamban ninyo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay nagkufur sa inyo at katotohanan sa pagitan natin ay pagkamuhi. Pagkamuhi. Hanggat sa kayo ay manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tu'minu billahi wahda. Ibig sabihin, ang isang Muslim, kinakailangan niyang kamuhian ang sinumang kafir. Ang sinumang kafir. Kinakailangan niyang kamuhian sa kanyang puso ang sinumang kafir dahil siya ay walang pananampalataya sa Allah Ta'ala at ito ay inutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kabilang sa bunga ng kanyang pananampalataya. Ganun pa man, matatalakay rin natin mamaya, ganun pa man, hindi ibig sabihin na kamuhian mo ang pagiging kafir ng tao na ito. Hindi ibig sabihin na hindi ka makitungo sa kanya ng maayos. So, iba ang bagay na ito, iba rin yung bagay na ito. Magkaiba yung pagkamuhi mo sa kanya dahil siya ay kafir. Magkaiba rin yung pakikitungo mo sa kanya ng maayos na inutos sa iyo ng Islam. Ang mahalaga, ang isang Muslim, kinakailangan niyang kamuhian ang sinumang kafir, ang sinumang mushrik, na ang sinumang hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nabanggit ng mga ulama na sino mang namatay na mushrik, sino mang namatay na Muslim, sino mang namatay na mushrik, sino mang namatay na kafir, ay hindi maaari sa isang Muslim na siya yung maghanda ng siya yung mag-prepare ng bangkay ng tao na ito na namatay na kafir o mushrik. For example, mag-prepare ka para ilagay ito sa kabaong or ilibing ito. Ipinagbawal ng mga ulama na ikaw mismo yung mag-arrange ng mga bagay para sa paglibing ng tao na ito na namatay na kafir o mushrik kahit pa siya ay membro ng family mo. Yun ay pinagbawal ng mga ulama. Lalong-lalo na ang paghingi ng kapatawaran sa kanila. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ka ng kapatawaran sa kanila kapag sila ay namatay na kafir o mushrik. Gayon pa man, kung sakaling walang maglibing sa kanila, walang mag-ayos ng kanilang bangkay para sila malibing, ay walang problema na ikaw yung maglibing sa family member mo. Kung walang iba ang mag-aasikaso nito. Pero kung merong ibang mag-asikaso, ay higit na mainam na iiwan mo sa kanila. Nahayaan mo sila mismo ang mag-asikaso na para sa bangkay ng tao na ito na namatay na kafir or mushrik. Hindi pwede sa iyo na humingi ng kapatawaran sa kanila. Merong mga Muslim, kapag merong namatay na isang kilalang kafir, nakikita mo sila nagdudua para sa kanila, nalulungkot para sa kanila. Yun ay kufur. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghingi ng kapatawaran sa kanila. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeen. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maaari sa isang propeta at sa mga mananampalataya na sila ay maghingi ng kapatawaran sa mga mushrik.
hindi ka maaaring humingi sa Allah Ta'ala ng kapatawaran para sa kanila. At ganoon din ay hindi pwede na ikaw mismo yung mag-arrange para sa paglibing sa kanila, mag-asikaso para sa paglibing sa kanila. Maliban na lamang kapag walang iba ang maglibing sa kanila. Or, halimbawa, tingin mo ay nandito yung maslaha, nandito yung maslaha, ibig sabihin, mas nakakaabuti na sasama ka sa paglibing dahil maari na kapag hindi ka sasama ay i-boycott ka halimbawa or aawayin ka halimbawa ng mga family members mo, merong ibang wala man nagsabi na walang problema. Merong ibang wala man nagsabi na walang problema. Pero ang mahalaga sa isang Muslim na hindi siya hihingi ng kapatawaran para sa kanila. Hindi siya hihingi ng kapatawaran para sa kanila. Ganon din ay akhwa, kabilang sa mga ahkam na nabanggit ng mga ulama, hindi pwede sa isang kafir na mag-asawa ng isang Muslima. Hindi pwede sa isang kafir, kahit anong uri ng kafir, isang Kristiyano, isang Yahud, o isang mushrik, ubadul kubur, hindi sa kanya pwede na mag-asawa ng isang Muslima. Hindi natin pwedeng ipaasawa ang ating mga Muslima ng mga sisters or anak or kapatid sa isang tao na walang pananampalataya. Ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Huwag ninyong ikasal sa mga musyrikin ang mga babaeng mananampalataya hanggat sila ay maniwala, hanggat sila ay pumasok sa Islam. Gayon din sa atin sa panahon natin ngayon, mayroong mga kalalakihan na papasok lang sa Islam dahil gusto niya mapangasawa yung isang Muslima. So magsyahada na sabihin na siya ay Muslim na, and then papayagan na natin kaagad na ikasal. Sa bagay na ito, sa mas'ala na ito ay akhwa, titingnan natin yung situation. Kung yung lalaki na ito ay totoo sa kanyang pagpasok sa Islam, after niya pumasok sa Islam, itinayo niya yung kanyang sala, willing siyang mag-aral, willing siyang matutunan kung ano yung mga inobliga sa kanya ng Islam, willing siyang iwanan yung mga ipinagbawal sa kanya ng Islam, so walang problema na ikasal natin yung isang Muslima sa kanya. Walang problema na ikasal natin isang Muslima sa kanya. Pero yung tao na mag-Muslim lang, nag-shahada, after that wala nang pakialam, hindi willing na matutunan yung wudu, hindi willing na matutunan yung sala, ang tao na ito ay hindi isang Muslim. Ang gusto niya lang ay mapakasalan yung isang Muslima, and then hindi siya willing na maging isang tunay na Muslim. So dahil dito, hindi natin maaaring ikasal yung isang Muslima sa kanya. Yan. Yung iba pa, meron pang iba na situation na mas worse pa dito. Merong mga Muslima na ikinakasal mismo sa isang kafir, sa isang Nasrani, sa isang Kristiyano, sa isang Yahud, na hindi na hinihikayat na pumasok sa Islam. So wala na silang pakialam doon. So sinasabi nila, hayaan natin siya yung papasok sa Islam. Hayaan natin na siya yung makadiscover ng katotohanan ng Islam. So ito ay hindi karapat-dapat ay ikhwa. So ang babaeng Muslima ay hindi natin pwedeng ikasal sa sinumang kafir, Kristiyano man, Yahud man, o mushrik man. Hindi maaari. Na kabilang sa mga ahkam, sa mga batas na mayroong kinalaman sa pangatlong nakid na ito, kinakailangan sa isang Muslim na hindi niya kayang itayo ang kanyang reliyon sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay lugar ng mga hindi mananampalataya,
Hindi niya pwedeng isuot ang kanyang hijab. Hindi niya pwedeng itayo ang kanyang sala kapag nandiyan yung mga kuffar dahil siya ay ikukulong, siya ay paparusahan. Kinakailangan sa kanya ang maghijrah. Kinakailangan sa kanya ang mag-migrate tungo sa lugar ng mga Muslim upang kanyang maisabuhay ang inutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag niyang sabihin na hindi ko maisagawa ang paghijab, hindi ko maisagawa ang pagsala dahil pinagbabawalan ako ng mga tao. Kung kaya mo maghijrah, wajib sa iyo ang maghijrah. Ang mga tao na ito na hindi nila naisabuhay ang Islam dahil sa pinipigilan sila ng kanilang mga mamamayan, pinipigilan sila ng kanilang bansa, samantalang kaya nilang mag-migrate, meron silang kakayanan. Sila ay paparusahan sa Yawmul Qiyamah. Sila ay paparusahan sa Yawmul Qiyamah. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim." Yung mga taong kukunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kukunin ng mga malaika yung kanilang mga buhay na kung saan sila ay dhalimun. Ibig sabihin, gumagawa sila ng mga paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gumagawa sila ng paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila naisabuhay ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila naisabuhay ang Islam. Tatanungin sila, "Qalu fima kuntum?" Sabi niya, sasabihin sa kanila ng mga malaika, bakit hindi ninyo naisabuhay ang Islam? Kanilang sasabihin, "Qalu kunna mustad'afina fil ard." Ibig sabihin kami ay mga minorities. Kami ay minamaliit, kami ay ino-oppress. Hindi namin naisagawa ang batas ng Allah Ta'ala. Dahil hindi namin kaya, kami ang mga minority. Pinagbabawal sa amin. Sasabihin sa kanila, "Qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha." Hindi ba't napakalawak ng lupain ng Allah Ta'ala at kayo ay mag-migrate doon? Sasabihin, "Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sila ang mga tao na ang kanilang tuluyan ay ang impyerno, subhanallah, waliyadu billah. Maliban sa mga tao na hindi nila kayang mag-migrate. Maliban sa mga taong mahihina na hindi nila kayang lumikas. Sila ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang pa sa mga ahkam ay ikhwa, ay hindi maari na sa isang Muslim na siya yung mag-start ng pagsalam sa mga hindi mananampalataya. Hindi pwede na ikaw yung magsabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi mo pwede silang pangunahan ng salam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis-salam. Wa in sallamu faqulu wa alaikum." Huwag ninyong pangunahan ang mga Yahud at mga Kristiyano ng pagsalam. Kung sila ay magsalam sa inyo, sabihin ninyo ay wa alaikum. Sasabihin ninyo wa alaikum. Ganun din, al-ikhwa, kabilang sa mga batas na mayroong kinalaman dito ay hindi maaari ang pagtasyabuh sa mga kuffar. Hindi maaari ang pagtasyabuh sa mga kuffar, yung paggaya sa mga kuffar. So paano mo sinasabi na kinamumuhian mo sila? Paano mo masabi na mali yung kanilang pananampalataya? Sila ay mga kalaban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mananampalataya sa Allah Ta'ala. Samantalang ikaw, sinusunod mo yung kanilang paraan. Sinusunod mo sila. Yung pagtasyabuh sa mga kuffar. So yun ay patunay na minamahal mo sila. Patunay na nagugustuhan mo sila. So, napaka-delikado ay ikhwa wal akhawat. Yung paggaya sa mga kuffar. Yung paggaya sa mga kuffar. Lalong-lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa reliyon. Merong kinalaman sa reliyon. Ito ay pagtasyabuh sa kanila na kung saan ay pinagbawal sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Sino mang gumaya sa isang kaum sa mamamayan na hindi mga Muslim, siya ay kabilang sa kanila. Siya ay kabilang sa kanila. Kaya't nararapat sa isang Muslim na hindi siya manggaya sa kanila. Hindi siya manggaya sa kanila. Maliban sa mga bagay na walang kinalaman sa reliyon. Maliban sa mga bagay na walang kinalaman sa pananampalataya. Ngunit, kung ang isang Muslim ay lagi niyang kumbaga, fina-follow yung mga walang pananampalataya, lagi niyang pinapanood yung mga gawain ng walang pananampalataya, nagugustuhan niya sila, so ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. So ito ay salungat sa nabanggit natin kanina, na binanggit ng mga ulama na hindi ka pwedeng magmahal sa kanila. Hindi mo sila pwedeng mahalin. Hindi mo sila pwedeng magustuhan. Dahil sila ay mga kufar, sila ay walang pananampalataya. Ganun din ay ikhwa, hindi maaari na purihin mo sila. Hindi maaari na purihin mo sila. Ang Islam ay pinagbawal niya na purihin ng isang Muslim ang isang kafir. Dahil ang pagpuri sa kanila ay patunay ng kahinaan ng iman. Samantalang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay dinishonored ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mga kuffar. Samantalang ikaw ay pupurihin mo sila. Ang iba pang mga Muslim, sabihin nila, mas mabuti pa yung mga hindi Muslim. Subhanallah. Yun ay palatandaan ng kahinaan ng iman. Because ito ay kufur. Kaya't mag-ingat ang bawat isa sa atin na makapagsalita siya ng isang bagay na ikakalabas niya sa Islam na hindi niya nararamdaman. Lalong-lalo na ang mga artista. Lalong-lalo na ang mga artista ng mga hindi mananampalataya, ang mga politician na hindi mananampalataya. Ang iba sa atin, ang iba sa mga Muslim, halos magpakamatay na para sa kanila. Halos mabaliw na para sa kanila. So ito ay kawalan ng pananampalataya. Ito ay salungat sa ating reliyon. Kinakailangan magiging matatag ka sa iyong reliyon. Magiging aziz ka. Magiging malakas ka sa iyong pananampalataya. Huwag ka magpadala sa mga uso. Huwag ka magpadala sa ginagawa ng mas marami. Muslim ka, kaya't kinakailangan layuan mo yung mga bagay na ito. Layuan mo yung mga walang kwenta ng mga bagay na ito. Hindi porket ito yung uso, siya yung sikat, ipa-follow mo na agad, lagi mong pinapanood, doon mo ginugugol yung oras mo. Kung meron kang idol na isang politician, halos magpakamatay ka para sa kanya. So ito ay salungat sa iyong pananampalataya. Ito ay salungat sa iyong pananampalataya. Ganun pa man ay ikhwa, ganun pa man, hindi ipinagbabawal sa atin ang magkaroon ng maayos na pakikitungo sa kanila. Hindi pinagbabawal sa atin na magkaroon ng maayos na pakikitungo sa kanila. Pwede tayong magbenta at magbili sa kanila. Ito ay pinahintulot ng Islam. Pwede tayong mag-istifada. Pwede tayong makinabang sa kanilang mga experience na sa iba't ibang larangan, na pwede tayong matuto sa kanila sa iba't ibang larangan. Walang problema doon. At walang problema rin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa kanila bagkus yun na inutos sa atin na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng mga taong walang pananampalataya na nakadepende sa nakikita ng leader ng lugar, lalo-lalo na sa atin ng mga minorities, na hindi masama na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng mga kufar. Na hindi ibig sabihin na ang mga kufar yan kailangan kaaway ko sila, kailangan patayin ko sila. Yun ay fasad. Minsan mayroong mga tao nagkamali ng pag-intindi sa mga bagay na ito. Kaya nga nabanggit ko sa inyo
sa mukaddima natin sa panimula, bago natin simulan yung aralin na ito, in-explain ko sa inyo na merong mga tao ang mga mutasyaddidun. Merong mga tao ang nagmalabis patungkol sa mas'ala na ito. Kaya merong iba, pag nakakita sila ng kafir sa kanilang lugar, khalas, patayin nila, sasaktan nila. Hindi ganoon. Lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas na meron tayong peace agreement. Meron tayong usapang pangkapayapaan. Hindi mo pwedeng saktan, hindi mo pwedeng patayin ang sino mang hindi mananampalataya dahil meron tayong peace agreement sa kanila. Bagkus ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Sino man ang pumatay ng isang dhimmi, yung taong hindi mananampalataya na meron siyang usapang pangkapayapaan sa mga Muslimin. So yung tao na ito, kahit hindi siya Muslim, pero meron tayong usapang pangkapayapaan sa kanya. Tapos pinatay siya ng isang Muslim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim na ito, hindi niya maaamoy ang halimuyak ng paraiso. Ipinagbawal. So kinakailangan na ay maintindihan natin ang mas'ala na ito. Hindi ibig sabihin na kamuhian mo sila dahil sila ay walang pananampalataya, hindi nangangahulugan na kailangan mo silang saktan o kailangan mo silang patayin. Hindi yun yung kahulugan ng nabanggit natin kanina. Bagkus, kinakailangan na makitungo tayo sa kanila ng maayos ayon sa Sharia na ipinadala sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, hindi masama, bagkus ipinahintulot sa atin at kaya-aya na palitan natin ang kabutihan nila sa atin. Kung gumawa sila ng kabutihan sa iyo, walang masama na ibalik mo yung kabutihan sa kanila. Walang masama na gantihan mo sila sa pamamagitan ng mabuting salita, sa pamamagitan ng pagbigay din sa kanila ng anumang regalo. Kung nagbigay sila ng regalo sa iyo, bigyan mo rin sila. Lalong-lalo na sa mga kapitbahay mo na mga hindi mananampalataya, maging mabuti ka sa kanila. Hindi ito ipinagbawal sa atin sa Islam. Lalong-lalo na kapag sila ay membro ng family mo. Lalong-lalo na kapag sila ay membro ng family mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ipinagbawal sa iyo na maging mabuti ka sa kanila. Kahit na kinamumuhian mo ang pagiging kafir nila, at the same time ay kinakailangan ay magiging maayos yung pakikitungo mo sa kanila. Yun yung inutos sa iyo ng Islam. Yun yung inutos sa iyo ng Islam. Hindi pwede na pumasok ka sa Islam, after that, dahil Muslim ka na, sabi mo, yung mga magulang mo ay hindi mo napansinin. Talikuran mo na sila. Pagsalitaan mo sila ng mga masakit na salita. Hindi ganoon. Kailangan ay makitungo ka sa kanila ng maayos na pakikitungo. Salam. So, hindi maaari ay ikhwa na magiging masama yung pakikitungo natin sa mga hindi mananampalataya. Bagkus kinakailangan sa atin na magiging mabuti sa kanila, lalong-lalo na kapag sila ay membro ng family natin. Paano natin sila madadaawahan? Paano natin sila mahihikayat sa Islam kung hindi maayos yung pakikitungo natin sa kanila? Bagkus ang Rasul sallallahu alaihi wasallam
ay inutos niya kay ah, kay Asma radhiyallahu anha na anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu nang hindi pa nag-Muslim ang kanyang ina, inutos niya sa kanya na magiging mabuti sa kanyang ina. Inutos niya sa kanya na magiging mabuti sa kanyang ina kahit na siya ay isang kafira, kahit na siya ay isang musyrika. Ah, ganun pa man, al-ikhwa, nararapat sa isang Muslim na pag-aralan niya yung mga bagay na pwede niyang gawin at hindi niya pwedeng gawin. So lahat ng pakikitungo natin, lahat ng mga tasarrufat natin, kinakailangan ay naaayon sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na sariling opinyon lamang natin. Alam ko na mahirap, lalong-lalo na sa atin na merong membro ng mga families natin ng mga hindi Muslim, katulad ko. Mahirap yung mga situation na naiipit ka, pero kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong panindigan yung pagiging isang Muslim mo. Just for example, pagdating ng mga araw na kung saan ay sinasagawa nila yung kanilang mga syirkiyat. Gaya halimbawa ng December. Katulad halimbawa ng December. Sa kapanganakan umano ni Jesus. So sila ay nagsiselebrate. So kapag nandun ka sa lugar, sigurado mahihirapan ka. Sasabihin nila, makisama ka sa amin. Makisama ka sa amin. Sumama ka sa amin, punta tayo dito, maghanda tayo. Nandito ang mga families natin na mag-reunion tayo dahil ngayon ay Christmas, for example. So, ang iba sa atin, okay na lang, pakisama na lang. Ang mahalaga sa kalooban ko ay pinapaniwalaan ko na hindi ito totoo. Kinakailangan mong magpakatotoo. Kinakailangan mong magpakatatag. Sabihin mo sa kanila masama sa amin. Ang lumahok sa inyo sa maayos na paraan, sa maayos na pagpaliwanag sa kanila. Hindi pwede sa amin ang makilahok sa isang kapiyastahan, sa isang handaan na may kinalaman sa shirk, may kinalaman sa kufur. Yan. So, although masakit man sa kanilang pagdinig at mahirap sa iyo, pero kinakailangan mong gawin dahil ito yung iyong reliyon. Kinakailangan mong panindigan ito dahil ikaw ay isang Muslim. Or halimbawa, nag-Muslim ka, pagdating mo sa iyong lugar, pagdating mo sa lugar mo, ay nandun yung mga kaibigan mo, mga dating friends mo. Sabihin lang sa'yo, pare, halika dito, inuman tayo. Sabi mo, bawal sa amin ang inom, Muslim na ako ngayon, pero makisama ka lang sa kanila. Uupo ka doon sa kanilang inuupuan na merong alak. So ito ay haram. Ito ay haram. Yung iba sa amin nila, mahirap tumanggi. Ayaw mong masaktan yung feelings nila. Ngunit kinakailangan mong panindigan ang pagiging Muslim mo. Sabihin mo sa kanila, haram ito at hindi ako pwedeng uupo sa inyo, hindi ako pwedeng makisabay sa inyo. At iba pang mga bagay na ikhwa, kinakailangan sa isang Muslim na magpakatatag siya sa kanyang pananampalataya. Kinakailangan sa isang Muslim na pag-aralan niya ang kanyang pananampalataya sa mga situation na meron siyang alinlangan sa mga ahkam, sa mga batas, ay kinakailangan niyang magtanong. Huwag siyang gumawa ng isang bagay na mula lang sa kanyang opinyon, sabihin niya ito yung mabuti, sabihin niya ito yung masama. Kinakailangan mong magtanong sa may alam, kinakailangan mong mag-research. At ito ay trabaho ng isang mananampalataya upang mailigtas mo ang iyong sarili sa paggawa o sa paglabag sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang ayol ikhwa wal akhawat. Naway meron kayo napulot na aral sa araw na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy natin ang ating dars next week inshallah subhanahu wa ta'ala sa Wednesday, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant,
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Before that, before pala tayo magpaalam, baka merong katanungan sa inyo. Sinong merong katanungan? Sino mayroong katanungan sa inyo patungkol sa dars natin na al-ikhwa? Wala ng katanungan, inshallah. So magkita tayo al-ikhwa sa Wednesday, inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sa ating Sheikh sa kanyang mga kapaki-pakinabang salita. Naway gawing mabigat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tipangan ng kanyang mabubuting gawa at ipatupad natin ang ating mga narinig. Syukran jazilan sa lahat ng mga nakilista sa ating programa sa pagtatapos ng ating sesyon. At pagkawakas ay pango natin po ito ng karpatan al-majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.